Dumulog tayo sa mga salita nating Panginoon. At sa oras na ito ay nais kong basahin ng isang verse. At ito ay talata na ating gagamitin. At ito'y hango sa Romans chapter 13, verse 7. At ito'y ating mababasa. Basahin natin ang chapter 13 ng Book of Romans, verse 7. Sabi dito sa verse na ito, render to all what is due them. Tax to whom tax is due, custom to whom custom, fear to whom fear, and honor to whom honor. Sa isang version ng ESV ay pinakita rito, or kung ang King James Version ay nagsasabing, render therefore to all their dues. Tribute to whom tribute is due, custom to whom custom, fear to whom fear, and honor to whom honor. So, ang gusto kong pagtuunan natin ng pansin sa umagang ito, sa biyaya at tulong ng ating Panginoon, ay ang give honor to whom honor is due. Give honor to whom honor is due. So, kagaya na na-mention ko, ay gusto kong gawin nating serye ang ganitong paksa mula pa nung last Sunday before ng ating Thanksgiving, and then nung ating Thanksgiving ay nagkaroon tayo ng ng ganitong klase na pagtatalakay, at last Thursday ay na-share ko sa inyo yung isang paksa. Ito'y about how Jesus honored the Father. How Jesus honored His Father. Paano pinarangalan ng ating Panginoong Hesus ang Diyos Ama. At sa ganung paraan ay nakita natin paano niya pinarangalan ang Diyos. Paano siya nagbigay ng lubos na mamalasakit. At yun ay pagpapakita ng honor. So yung once more, yung salitang honor ay muli kong gagamitin yung pinaka-meaning nito sa hango sa Greek word na timaw. At ito ay to estimate in respect of worth. At pinapakita rito na isa pang meaning niya is to honor with reverent service. Yung parangalan sa pamamagitan ng paglilingkod na merong pagkatakot. Parangalan sa pamamagitan ng paglilingkod na may pagkatakot. Yung isa naman ay respect of worth. Yung paggalang doon sa pagtingin niya ng halaga. Respect of worth. At isa pa na pinakita rito is to treat with honor. So, nakikita natin na ang lahat ng honor ay dapat maibalik sa Diyos. Kaya say amen to that. Ang lahat ng honor ay sa Diyos lamang maibibigay. Pero, merong mga honor na dapat nating ibigay sa ilan, ibigay sa mga kaukulan na dapat bigyan ng honor, at sa pagbibigay ng honor dun sa mga kinaukulan, ay ikaw rin naman ay nagbibigay ng honor doon sa pinakakataas-taasan. Nakuha niyo ba, mga kapatid? So sinasabi ng ating Panginoon ang isang ganitong principle, ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin ay ang tinatanggap ang nagsugo sa akin. So ganun yung katulad ito ng tinatawag na chain of command. Yung chain of command, di ba?
Ang chain of command ay nanggagaling ito sa commander-in-chief. At ito ay ipapasa sa hanggang sa pinakamababa. At yung pagtupad nila doon sa command na ito, mula doon sa pinakamababa at gagawin yung utos na ito, ang sinusunod nila ay yung nasa kaitaasan. Diba? So ganun ang pagpapakita ng tinatawag na the chain of command. At gayon din naman sa tinatawag na authority, yung authority, sila na nasa authority ay hindi sila yung merong say sa bagay nito, kundi sila na nasa authority ay nasasakop sila ng isang mas mataas na authority kaysa sa kanila. So ganun ang nasa authority. So pinapakita rito, so marami tayong bagay na napag-usapan about honoring the Lord, pag-honor sa Panginoon, sa papanong paraan na ating i-honor ang ating Panginoon at magpapatuloy pa tayo sa ilang mga bagay. Pero ngayon ay ating bigyan ng pansin paano ang pag-honor sa bawat isang tao. Bawat tao. Dahilan ang chapter, ang book of 1 Peter chapter 2 verse 17 ay mababasa natin ang ganitong pangungusap. Anong sabi diyan? Honor all men. So pinapakita na ang honor ay hindi lamang ito sa Diyos dapat lamang ibigay, kundi kahit man sa mga tao, kahit man sa kapwa, kahit man sa sino man. In fact, alam nyo, kung ating isa-summarize ang Ten Commandments, ang pagsa-summarize ng Ten Commandments ay pag-honor sa Diyos, sa gawa ng Diyos, pag-honor sa Diyos at sa mga utos ng Panginoon, pag-honor sa kapwa at pag-honor sa magulang at pag-honor sa kapwa. 'Di ba? Kung inyong titingnan ang mga unang kautusan, ang unang kautusan ay patungkol sa huwag gagawa ng ibang inanyo ang larawan, walang ibang Diyos na dapat sambahin, walang ibang Diyos na dapat kilalanin, at huwag gagawa ng larawan. Then hanggang sa ika-4 na utos ay huwag kang igalang mo ang araw ng Sabat. So lahat ng ito ay may kinalaman sa Diyos. At pagkatapos ng mga sumunod na kautusan, ay may kinalaman naman ito sa, sabihin natin, may kinalaman sa magulang. Diba? Ito yung sumunod na sinabi ng ating Panginoon, o doon sa utos na yun, sabi niya, honor your father and your mother. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ikaw ay magkakaroon ng mahabang buhay. So mga kapatid, mga anak, ang utos na ito ay inutos ng ating Panginoon doon sa bahagi ng kautusan. Ito ay pinakita ron pagkatapos niyang sabihin ang ika-4 na kautusan ng igalang mo, ipangilin mo ang araw ng Sabat, sapagkat 6 na araw ginawa ng Diyos at sa ika-7 araw siya nagpahinga. At ang sumunod ay ang paggalang sa mga magulang, sa ama at sa ina. At sabi niya, ito ay ang ginamit ng ating Panginoon, ito ang kautusan na merong pangako. Na sino man na mag-honor sa kanyang ama, sa kanyang ina, ay magkakaroon siya that your days may be prolonged in the land which the Lord your God gives you. So pinapakita na ang pag-honor ng isang tao
ang pag-honor ng tao sa kinauukulan na dapat bigyan ng honor ay ito ay nagdadala sa kanya ng blessing. Alam niyo ba mga kapatid, that there is a blessing sa mga tao na nagbibigay ng honor. Tandaan natin ito, ang ganitong bagay. It is a principle. It is a principle na ang pag-honor ng isang tao sa nararapat bigyan ng honor ay merong blessing na naghahantay sa kanya. Una na pinakita niya sa pag-honor sa mga magulang ay ang iyong buhay ay lalawig. So kung meron mang mga anak ng kanilang buhay ay nagiging maikli, ito'y dahilan sa hindi nila pag-honor sa kanilang mga magulang. Well, whether they like it or not, whether they will give their own reason why, pero ano pa man mga kapatid, hindi man ang magulang ay hindi man maging mabuti, merong utos na ang anak ay dapat magbigay ng honor sa kanyang magulang. So pinapakita ang ganitong bagay. So, gayon din naman yung pag-honor sa Diyos. Pinakita ko noong nakaraan na ang maling pagsamba at hindi tamang pagsamba at ang pagsamba ng tao sa ibang Diyos ay merong curse. At ang pagsamba ng tao sa tunay na Diyos ay merong blessing. Ang pag-honor niya sa tunay na Diyos ay merong pagpapala. At sa sumunod na pangungusap ng kautusan ay may kinalaman sa pag-honor naman sa kapwa. Kaya nang sinamarize ng ating Panginoon, nang tanungin siya ng isang lawyer, sabi ng lawyer na ito, ano ang pinakadakilang utos sa kautusan? Ang sabi ng ating Panginoon, siya ang nag-sum up ng commandments. Sabi niya, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong lakas, kaisipan, at kaluluwa mo, at sabi niya, at ibigin mo ang iyong kapwa na kagaya ng iyong sarili. Sabi niya, dito nakasalalay ang kabuuan ng kautusan. Sinamarize niya. So yung pagkatapos na paggalang sa Diyos, paggalang sa magulang, paggalang o pag-honor sa kapwa. Dahil ng sumunod, after ng paggalang sa magulang, ay sabi niya, huwag kang papatay. You shall not murder. Huwag kang papatay, huwag kang you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, against your neighbor, you shall not covet your neighbor's house, huwag mong iimbutin yung bahay ng iyong kapwa, yung mga bagay na naroon sa iyong kapwa. At sabi niya, so lahat ng ito ay may kinalaman sa pag-honor sa kapwa. So makikita natin ang verse na binasa natin kanina sa chapter sa 1 Peter ay pinakita roon sa chapter 2 verse 17. Honor all men. Parangalan mo ang lahat ng tao. Irespeto mo ang lahat ng tao. So merong ganyang pagpapahayag. At alam nyo mga kapatid, ang honor na ito, ang pag-honor na ito ay hindi alam ng tao na merong mga pintuang mabubuksan para sa kanila. Merong mga pintuan, mga opportunity. At bakit merong ilang mga tao ang mga opportunity o ang mga ilang mga bagay ay nagiging sarado sa kanila? Ito'y dahilan sa kanilang pag-dishonor. So, tingnan natin at along the way sa ating pagtatalakay ay makikita natin gaano katotoo ang ganitong bagay. So, pinakita ron, dapat tayong magbigay ng honor sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao, yan ay inuutos ng ating Panginoon. The reason why ang aklat ng
Ang aklat ng James ay nagsabi ng ganito sa chapter 3 verse 9. Sabi rito, sa chapter 3 verse 9, therewith bless we God. Ang tinutukoy rito ni Santiago ay ang dila ng isang tao na minsan napakahirap itame, napakahirap rendahan. At ito ay nagsasalita ng kung ano-anong mga bagay. So, verse 8, but the tongue can no man tame. Ngunit ang dila ay walang sino mang kayang magpaamo nito. It is an unruly evil. Hindi ito masupil and full of deadly poison. Punong-puno ito ng nakamamatay lalason. And dito sa verse 9, therewith bless we God, even the Father, and therewith curse we men, which are made after the similitude of God. So sa pamamagitan ng dila, sabi niya, ating pinupuri ang Diyos, pero minsan sa pamamagitan din ng dilang ito, ay kinukurse natin ang ilang mga tao, na ang tao ay nilalang ayon sa wangis ng Diyos. So ito yung pinaka-idea bakit kinakailang i-honor ang lahat ng tao. I-honor ang lahat ng tao. Honor all men. Dito, hindi ito pinag-uusapan na believer lang, mananampalataya lang. Well, honor all men. Diba? Honor all men. Pero, pinakita niya, sabi niya, honor all men, sapagkat sila ay nilalang ayon sa wangis at larawan ng Diyos. Do not treat man like animal. May mga tao, sa mga nagdaang panahon, may mga tao na tinitreat nila ang kanilang kapwa na kagaya ng hayop. At ito ay hindi marapat. At ang mga taong ito ay mananagot sila sa Panginoon. So dahilan sila, ang tao ay nilalang sila, they are made in the likeness of God. Sila'y ginawa ayon sa wangis at larawan ng Diyos. And that's the reason dapat nating igalang, irespeto, i-honor ang lahat ng tao. Now, pansinin natin mga kapatid, ang ating Panginoon ay nagpakita siya ng lahat na dapat nating bigyan ng parangal o yung tinatawag na pagbavalue o pagbibigay ng respect sa bawat tao. Now, ang tao po ay meron po silang iba't ibang kalalagayan. At yung anuman ang kalalagayan ng isang tao, whatever the position na meron ng tao, dapat mo siyang i-respect. Dapat mo siyang igalang. Ang ating Panginoon ay nangusap dito sa aklat ng Matthew chapter 10. Sa book of Matthew chapter 10 ay ang Panginoon ay nangusap, sabi rito ng starting verse 40. Pinakita niyan, he that receiveth you, receiveth me. He that receiveth me, receiveth him that sent me. Ang sino mang tumatanggap sa inyo, ang tinutukoy niya dito, nakausap niya ay sino? Mga apostle. Sino mang tumatanggap sa inyo, ay tinatanggap ako. He that receiveth you, receiveth me, and he that receiveth me, receiveth him that sent me. So yun yung point na aking pinapakita kanina sa tinatawag na pag-honor. Ang pag-honor mo sa isang tao ay pag-honor mo rin sa Diyos. That's why how we are giving emphasis for this teaching, honor the Lord. So, sa verse 41,
na pagkatapos ng ang mga apostle, verse 41, pinakita rito, he that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. He that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. Whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water, only in the name of a disciple, verily I say to you, he shall in no wise lose his reward. So pinakita rito, kung titingnan natin sa wikang Tagalog, pinakita niya ang lahat ng uri ng tao, mula sa apostol, propeta, siya man ay matuwid na tao, o siya ay isang simpleng disipulo. Ang iyong pagbibigay ng honor sa kanya ay tatanggap ka ng reward doon sa, sabi niya, kung ikaw ay tatanggapin mo ang propeta sa pangalan ng propeta, so yung pagtanggap mo sa kanya ay pag-honor mo sa kanya. Ang pagtanggap mo sa kanya ay pag-honor mo. Sabi niya, ang sino mang tumanggap sa propeta ay tatanggap sa pangalan ng propeta, tatanggapin niya ang reward ng isang prophet. Ano ba yung reward ng isang prophet? Nakita natin kamakailan ang isang babae na bagamat siya'y mayaman, hindi niya kailangan ang anumang mga bagay. Pero merong isang lalaking lingkod ng Diyos, at ito'y si Elisha, na dumadaan sa kanyang lugar, malapit sa kanyang bahay, and she discern niya na ang taong ito ay lingkod ng Diyos. Ang taong ito ay tao ng Diyos. Now, mga kapatid, pag pinag-usapan ng pag-honor, ay napakahalaga yung tinatawag na discernment. Dahilan may mga taong hindi nila nadidiscern yung tao na kanilang kausap, yung tao na kanilang kaharap, yung taong ito, at ang ginagawa nila ay, di ba minsan merong ganitong bagay, ganitong pangyayari, nagkikipag-usap siya ng normal at minsan ay gumagamit siya ng salita dun sa taong kaharap niya. At kapag nalaman niya na may nagpakilala sa kanya, ay ito pala ang aming presidente ng aming kumpanya, bigla siya manliliit. Sabi niya, siya pala yung presidente. So, bigla siya nagbabago dahilan nung una ay hindi niya alam yung kalalagayan ng taong ito. Pero once na kanyang nalaman ang kanyang posisyon, then saka siya nagbabago ng kanyang approach o ng pagbibigay niya ng honor. So discernment is very important, brothers and sisters. Ang discernment, ang pagkilala sa tao, na dahilan ang mga taong ito ay merong bagay na naroon sa kanila. May inilagay ang Panginoon sa kanila. Especially dito sa prophet, or rather dito sa prophet na ito, ay ang ginawa ng yung babaeng ito, nagpagawa siya ng kaunting sibi sa kanyang bahay, nilagyan niya ng higaan, nilagyan niya ng kandilero, nilagyan niya ng upuan, at sa panahon na dadaan yung propeta ng Diyos, ay sabi niya, dumaan ka muna, dito ka magpahinga, magpalipas ng gabi, at maghugas ng iyong paa, at palipas ka, then saka ka magpatuloy ng iyong lakad. Ganun ang kanyang ginawa. Pinag-usapan ito nilang mag-asawa. They honor the man of God. They honor the prophet of God. And what is the reward na kanilang tinanggap? Ang mag-asawang ito ay walang anak. At si Elisha ay nag-prophesy sa kanila. Nakita niyo ba mga kapatid, the prophet's reward?
Si Elisha ay nagprophesy sa kanila sa susunod na taon, sa panahon ng buhay, ay magkakaroon kayo ng anak. Ano si Barliomel? Merong sikreto, Barliomel. Honor the Lord. So, ang ginawa niya, ibinigay ang ganitong, he paid this kind of respect and honor to the man of God. And then, what comes next? Ang blessing ng Panginoon ay binigay sa kanila. So, he that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. And he that receiveth a righteous man, see, simpleng taong matuwid lamang. Simpleng taong matuwid. At siya ay nagawa mong paglingkuran o nagawa mong i-honor. Nagawa mong irespeto siya. Ay sabi rito, in the name of a righteous man shall receive a righteous man reward. This righteous man ay pwedeng wala siyang anumang mataas na posisyon, siya isang simpleng matuwid na tao. Pero kung ikaw ay magpipay ng respect sa kanya, ay meron kang reward na tatanggapin. Well, this is sabi rito, receive a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. And whosoever shall give to drink unto one of this little one a cup of cold water, only in the name of a disciple. Maaaring ang taong ito ay wala siyang maraming alam, basta siya lang ay sumusunod o tagasunod ni Kristo. Pero, at ikaw ay magbigay sa Kanya, i-honor mo siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang basong malamig na tubig. Sabi niya, titiyakin ko sa inyo, hindi siya mawawalan ng gantimpala. So, ang honor, mga kapatid, ay nagbubukas ng blessing sa buhay ng isang tao. Kaya, napakaganda na maintindihan natin ang ganitong principle. And let's apply it, brothers and sisters. I pray to God na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng ganitong kind of spirit. What kind of spirit it is? The spirit of honor. Ang bawat isa ay nagbibigay, sabi pa nga ng dahilan pinapakita ng verse na binasa natin, give honor to whom honor is due. Ano man ang honor na dapat ibigay sa kanya, dapat mong ibigay. So pinakita, dahilan ang lahat ng bagay na ating gagawin, according to Hebrews chapter 6 verse 10, pinakita riyan na sabi niya, ang Diyos ay siya ay hindi liko. For God is not unjust, so as to forget your work and the love which you have shown toward His name. Yung tinatawag na paggawa mo sa Kanyang pangalan, ito'y may kinalaman doon sa mga bagay na Kanyang pinahayag o inuutos. So you're doing in the name of the Lord. Ano man ang iyong gagawin para sa Kanyang pangalan, ay hindi siya unjust. Hindi siya liko para kalimutan niya ang mga gawa na kanyang iyong ginagawa. Sabi niya, ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong pinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon ay nagsisipaglingkod kayo. So kung tayo ay naglilingkod para sa anak ng Diyos, o kaya nagpe-paid ng respect sa kanila. So, nirerespeto natin sila, hindi dahilan sa may posisyon sila, nirerespeto natin sila dahilan sila ay anak ng Diyos. Sila ay merong pahid ng
ng Panginoon. Sila ay, ang Espiritu ng Diyos ay naroon sa kanila. So, the spirit of honor ay gumagawa sa buhay ng isang tao. So, pinakita riyan na hindi niya kakalimutan. Pag sinabing hindi kakalimutan, hindi niya pwedeng hindi gantimpalaan ng taong ito. Maraming tao na pilit na nagsusumikap, pero hindi sila umaangat in the sense na anong dahilan? Hindi nila nakikita ang principle na ito. Patuloy silang nagdi-dishonor. Ang isang verse, tuloy natin yung verse na sa 1 Peter kanina na binabasa natin sa verse 17. Pinakita roon na sabi niya, honor all men, love the brotherhood, fear God, honor the king. So makikita natin dito lahat, all walks of life. Lahat ng klase ng tao. Honor all people, love the brotherhood, fear God, honor the king. Kahit man ang mga tao na nasa pamunuan, na nasa gobyerno, ay dapat nating igalang sila, paid and respect, at sila ay dalangin, sabi ng banal na sulatan, upang tayo ay mabuhay na may kapayapaan. Well, minsan sabi nila, bakit ko gagaling yan? Corrupt naman yan. Well, mga kapatid, hindi natin naintindihan ang ilang mga bagay. Ngunit, makikita natin sa mga pangyayari, sunod na pangusap, pinakita rito, servants, be subject to your master with all fear. So, pinakita rito, tingnan natin sa Tagalog, sabi niya, mga alipin o mga alipin, kayo magsisuko na may buong takot sa inyong mga Panginoon, sa inyong mga amo, hindi lamang sa mabubuti at mahinahon, kundi naman sa mga mababagsik. So, lahat ng tao. At alam niyo ba, ang sumunod na pangungusap dito, verse 19, sapagkat ito'y kalugod-lugod kung dahil sa budhing ukol sa Diyos ay magtiis ka ng sinuman ng mga kalumbayan at ng pagbabata ng di matuwid. Sabi niya, sapagkat anong kaluwalhatian, anong kapurihan nga kung kayo'y magkakasala at kayo'y tinatampal at ay iyong tatanggapin na may pagtitiis. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagbabata, ay inyong tatanggapin na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Alam niyo ba ang nangyari kay Daniel? Paano niya sa kabila ng ganitong klaseng may mga tao sa palibot niya ay alam niya na nagpa-plot ng ganitong bagay sa kanya. Pero hindi niya yun sinumbong sa kanino man. Sa kabila ay binaba ng utos na hindi dapat manalangin ang sino man sa loob ng 30 araw sa sino mang Diyos, maliban sa hari lamang, ay still in-honor niya ang Diyos. At sa kanyang pag-honor sa Diyos, sa kabila ng ganitong bagay, nahulog, ibinigay pa rin siya doon sa kaparusahan upang siya ay dalhin sa yungib ng leon. But what happened? Pagkatapos noon, mga kapatid, siya ay pinoteksyonan ng Diyos. Iningatan siya ng Panginoon, walang kuko ng leon at pangil ng leon na nakagalos sa kanya, na nakasakit sa kanya, at pagdating ng kinaumagahan, siya ay buhay at ligtas. At nang siya'y lumabas, dahilan merong isang hari, ang hari din naman, ay nakadiscern kung sino ang taong ito. So discernment is necessary para sa tinatawag na pag-honor. Ang tanong niya, Daniel, lingkod ng kataas-taasang Diyos,
Ang yung Diyos ba na yung patuloy na pinaglilingkuran ay nagawa kanyang iniligtas? Sumagot siya sa kabilang bahagi at sabi niya, purihin ang Diyos, mahal na hari. Mabuhay ka, ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay nagsugo ng kanyang anghel, isinara ang mga bibig ng leon at walang akong anumang bagay na nangyari sa akin. Alam niyo, sabi mga kapatid, alam niyo ang ginawa? Dahilan ng mga taong ito, they dishonor Daniel. Look at this. Dahilan, hindi nila kilala kung sino ang taong ito. Ang hari ay kilala niya kung sino ang taong ito at si Daniel ay in-honor ng hari. Bagamat siya'y hari, ay in-honor niya ang lalaking si Daniel, in-honor niya na ang lalaking ito ay naglilingkod sa Diyos na kataas-taasan. Ngunit ang mga taong nag-dishonor sa kanya. What happened? Sila yung gustong umangat, di ba? Sila yung gustong ma-promote. Sila yung gustong pumunta doon sa mataas sa posisyon. What happened? Sila ang itinapon doon sa yungib ng leon. At sabi ng banal na kasulatan, hindi pa sila lumalapag doon sa floor, sinasakmal na sila ng mga leon dahilan they dishonor the servant of God. Mga kapatid, honor ay, masabi natin, ang honor, there is a blessing. And dishonor is dangerous. Ang pag-dishonor ay napaka-mapanganib. So, matuto tayo na sa biyaya ng Panginoon ay ating i-discern ng bawat tao at ibigay natin ang honor na dapat honor para sa kanila. Sabi rito, so, sa verse na yan ay, naalala niyo mga kapatid, sa kabila na pinakita ng verse na binabasa natin kanina, servants, be subject to your master with all fear, not only to the good and gentle, but also to the froward. Sabi niya, sa mga alipin, magpasakop kayo sa inyong mga Panginoon, na merong pagkatakot, hindi lamang sa mabuti at mga mahinaong, kundi sa mga mapapagsik din naman. Well, pinakita ang ganitong bagay. So pinakita niya na dapat ang kalalagayan ng Panginoon at ng alipin ay alam niya ang kanyang posisyon. Bilang alipin, alam niya na siya ay alipin. At bilang alipin, alam niya na dapat niyang i-respect o i-honor ang kanyang master. Sa kabila na ito ay sabihin natin, kaya hindi ko naman siya ginagalang kasi ganito ang kanyang ugali. Well, no matter. Dahilan, kilalanin mo ang kanyang posisyon at kilalanin mo ang iyong kalalagayan. At bilang pagkilala mo sa ganitong bagay, ay sabi rito, kung sa pamamagitan ng iyong budhi, kaya mo ginagalang yung taong yun, yung Panginoon, yung nakakataas sa iyo, kung kaya mo siya ginagalang ay dahilan, hindi dahilan sa Kanya, kundi dahilan sa iyong budhi. Dahilan, ikaw ay gusto mong lumakad ng merong katwiran sa harapan ng Panginoon. Pansinin natin mga kapatid, isang example na makikita natin sa panahong ito ay ang lalaking si Jacob. Alam niyo ba na pag-aralan na natin na ang buhay ni Jacob, siya ay ilang beses siyang dinadaya ni Laban. Ngunit, what happened? Ang ginawa ni Laban ay pag-dishonor na kanyang ginawa sa isang lingkod ng Diyos. Sa isang lingkod ng Diyos na merong plano ang Panginoon sa kanya. At alam natin na ang Diyos ay nagpakita kay Jacob at sinabi niya, hindi kita iiwan hanggat hindi ko natatapos ang aking plano sa iyo. Nakarating siya doon kay Laban
at siya'y naging tagapag-alaga ng tupa. At sinamantala ni Laban dahilan napansin niya na sa kanyang paglilingkod kay Laban sa kanyang dalawang asawa, si kay Leah at kay Raquel, ay nakita niya kung paano naging lumaki yung kanyang yung maraming pag-aari ng mga hayop. So, gusto niya mag-take advantage kay Jacob. Dahilan dumadami ang kanyang mga hayop dahilan kay Jacob. At ang dahilan sa kanyang kagustuhan na lalong dumami pa ang kanyang flocks. Bawat kasunduan nila ay binabago niya. Kapag yung batik-batik ay sabi niya, itong sweldo mo, nakikita niya dumadami yung batik-batik. Ang gagawin ni Laban, babaguhin niya. So, hindi na yung batik-batik, yung mga may stripe na ang iyong magiging sweldo. Pag nanganak naman, marami ng mga may stripe. Babaguhin niya naman. Sabi ni Jacob, he changed my wage 10 times. Pero mga kapatid, habang nangyayari ang ganitong bagay, mas dumadami ang tupa, hayop, kambing, baka kambing ni Jacob. At yung kay Laban ay nangangaunti. Why? Because of dishonor. Because of dishonor. At hanggang sa dumating ang panahon na parang mas mayaman pa siya kaysa kanyang amo. At nang siya umalis ay mas malaki ang kanyang. So makikita natin ang ganitong bagay. Pinakita ng Panginoon. Now, when it comes, ang ating Panginoon ay meron ding pahayag patungkol sa mga, kahit man sa mga religious leader. Sabi rito ng chapter 23 ng book of Matthew. Sabi ng verse 1, Then Jesus spoke to the crowds and to his disciples, saying, The scribe and the Pharisees have seated themselves in the chair of Moses. So yung mga Pariseo, yung mga Saduseo, ay umupo sila sa upuan ni Moses. At sabi niya, ibig sabihin, they exercise authority. At sila ay, ngunit sabi rito, Therefore, all that they tell you, do and observe, but do not do according to their deeds. For what they say things and do not do them. Tingnan natin sa Tagalog. Sabi niya, lahat ng mga bagay patungkol sa mga Pariseo at mga eskriba, patungkol ito sa mga may kinalaman sa religious leader. So, sa kabila na sila ay mga nasa ganitong bagay, sabi ng ating Panginoon, lahat ng mga bagay na nasa kanila, kanilang ipag-utos, gawin ninyo at ganapin. Alam niyo kung bakit? Dahilan ang sinasabi ng mga Pariseo sa panahon ito, lahat ay ayon sa salita ng Diyos. Diba? Ayon sa salita ni Moses. Ayon sa mga kautusan. Sabi niya, gawin ninyo kung anong sinasabi nila, pero wag niyong gagayahin ang kanilang ginagawa. Yung sinasalita nila, yung inaaral nila, yung pinapahayag nila ay tama at totoo. Gawin ninyo yun. Pero sabi niya, ngunit wag niyong gayahin. Kung meron kung meron silang nakikitang anuman doon sa mga panahong yon sa mga Pariseo at mga Saduseo, sabi niya, wag niyong gayahin. Pero gawin ninyo ang mga inuutos nila. So yung klase ng honor na ito, na kanyang dapat ipakita. Now, tingnan natin. Kanina, bibigay na rin ako ng view sa ilang mga bagay may kinalaman sa spirit of dishonor. So, merong isang pangyayari sa panahon ni Abram. Sa panahon ni Abram,
Ito sa chapter 16. Chapter 15, ang Diyos inangako kay Abram at sabi sa kanya, sabi ni Abram, Panginoon, ang aking buhay, hindi ko na alam kung hanggang kailan ako maring malapit na akong mamatay. Ang aking alipin na lamang na si Eliezer ang aking magiging tagapagmana. Siyang taga Damascus. So ganon na kadesperado si Abram. Sabi niya, dahilan wala akong anak, isang taga Damasco na lang, marahil yun ay mga alipin na dala-dala niya, kasama niya, mula nang lumabas pa sila doon sa lugar ng kanyang mga magulang. At ngunit sabi ng Panginoon, hindi siya ang iyong magiging tagapagmana. Merong manggagaling sa iyong balakang ang magiging iyong tagapagmana. Ibig sabihin, isang anak na manggagaling sa iyo ang iyong tagapagmana. Pinalabas siya ng tolda, pinatingala sa langit. Tingnan mo ang bituin, bilangin mo kung gaano karami, ganyan ibibigay kong binhi sa iyo. At si Abraham ay sumampalataya. Ang paglipat ng panahon, chapter 16, si Sarai ay nainip at sabi sa kanya, marahil ang Diyos ay tutuparin niya ang kanyang pangako. Dahilan ako ay hindi na ako pwedeng manganak, bibigay ko na lamang sa iyo si Hagar na aking alipin. At ibinigay niya si Hagar na kanyang alipin bilang kanyang maging asawa. At dumating ang panahon, tingnan natin mga kapatid, si Sarai at si Hagar. Si Sarai ay kanyang mistress or kanyang Panginoong babae. Si Hagar ay kanyang alipin. Nang si Hagar ay nagbuntis na, ano nang ginawa ni Hagar? She despised Sarah. She dishonored Sarah. Dinishonor niya si Sarah sa pamamagitan ng yung mga ginagawa ng babae, yung may iniirapan, ano ba yun? Tama yan? Niismiran o hindi, tinitingnan ng hindi magandang tingin, na yung tingin ay may ibig sabihin. Sabi niya, titingnan siya at titingnan yung kanyang tiyan, ibig sabihin, buntis ako, ikaw hindi ka pa rin nakakanak. Ganon yung mga trato. Pero si Sarai ay nagsumbong kay Abraham at sabi niya, ang aking pagkakamali ay mapunta na lang sa iyo. Ibinigay ko sa iyo ang aking alipin at nang siya ay maglihi na at magbuntis na, ay ako'y hinamak na sa kanyang paningin. Ang sabi ni Abraham, siya iyong alipin, gawin mo kung anong gusto mong gawin sa kanya. At dahilan pinagmalupitan ni Sarai si Hagar, ang pwedeng gawin ni Hagar ay tumakas, lumayas, umalis. But along the way, siya ay napunta sa isang lugar at sabi rito ng chapter 16, verse 7 ng chapter 16 ng Genesis, now the angel of the Lord found her by a spring of water in the wilderness, and by the spring on the way to shore. He said, Hagar, Sarah's maid. Sabi niya, Agar, alila ni Sarai. Alam niyo ba na kahit ang langit ay nakakaalam kung anong posisyon ng isang tao? Siya ay nasumpungan ng anghel ng Panginoon, verse 7, now the angel of the Lord found her. Nakita siya ng anghel ng Panginoon. At sabi sa kanya, Hagar, Sarah's maid. Hindi siya in-address lamang na Hagar, kundi ang address sa kanya, Hagar, Sarah's maid. Ipinapakita kay Hagar ang kanyang posisyon. At sabi sa kanya, where have you come from and where are you going? Saan ka pupunta? Saan ka nang galing? At saan ka paroon? At kanyang sinabi, ako'y tumatakas mula sa harap ni Sarai na aking Panginoon. Dahilan, pinagmamalupitan siya.
But the angel of the Lord, verse 9, at ang sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, magbalik ka sa iyong Panginoon at pahinuhod ka sa kanyang mga kamay. Honor to whom honor is due. Siya ay alipin, dapat niyang kilalanin ang kanyang kalalagayan at pinabalik siya at nagkaroon ng leksyon na itinuro ang Diyos kay Hagar. Dahilan kung hindi niya ibibigay ang honor na dapat ibigay niya sa kanyang Panginoong babae, marahil mamamatay na siya sa lugar ng ilang. At di na rin pati ang anak na kanyang pinagbubuntis sa panahong yon ay mawawala na rin ng saysay. Pero lahat ng ito ay ginagawa ng Diyos dahilan kay Abraham at merong bagay na pagtuturo na kanyang binigay kay Hagar. Bumalik Hagar, alila ni Sarai, Sarai's maid. Bumalik ka sa iyong Panginoon, return to your mistress, and submit yourself to her authority. I hope, mga kapatid, ang ganitong klaseng spirit of dishonor ay hindi masumpungan sa sino man sa atin. But ang spirito ng honor. Now, meron pang isang bagay. At merong isang pangyayari. So, maraming ang mga accounts sa Biblia ay nagtuturo sa atin sa mga pangyayaring ito, ay nagtuturo sa atin kung ano ang dapat nating maging ugali. Naalala ko sabi ni Apostol Pablo, upang matutunan natin paano tayo mag-uugali sa bahay ng Diyos. Ang bahay ng Diyos hindi lamang ang gawain, kundi habang ikaw ay nasa paglilingkod sa Panginoon, ikaw ay nasa bahay ng Diyos, yun ang iyong pag-uugali sa loob at sa labas ng gawain. Merong isang lalaki sa panahon ni David. At ito ang pangalan niya ay Sinabal. Isang lalaking mayaman. Minsan, kapag ang isang tao ay mayroon ng kayamanan, nagpapasimula na siyang maging arrogante. Nang mamata na siya ng kapwa, nagdi-dishonor na siya ng mga tao, at ginagawa niya na ang ganitong mga bagay. Merong isang pangyayari sa panahon ito. Ginawa ni David, at this time hindi pa siya hari. Ito yung mga panahon na siya ay tumatakas pa kay King Saul. At ngunit meron siyang mga kasamahan, meron siyang dahilan siya ay captain of the host. Isang panahon, nagsugo siya ng mga tao doon sa isang lalaking, sa chapter 25 ng 1 Samuel sa verse 2. Nagsugo siya ng mga tao sa isang lalaki sa lugar ng Maon, at na ang kanyang gawain o ang kanyang business ay siya ay merong mga hayop. Sabi rito, now there was a man in Maon whose business was in Carmel. Nasa lugar ng Carmel ang kanyang business. And the man was what? Very rich. Ang taong yan ay napakayaman. So, ito yung minsang kapag ang tao umaangat sa buhay, ay nagagawa niya ng mag-despise ng mga tao. At ito ang kanyang yaman. Meron siyang 3,000 tupa, 1,000 kambing, at nangyari na siya ay
shear o naggugupit ng mga balahibo ng tupa sa lugar ng Carmel. Ang pangalan niya ay Nabal at ang pangalan ng asawa niya ay si Abigail. And the woman was intelligent and beautiful. Pansinin ninyo yung ganitong bagay. Sabi niya, ang kanyang asawa ay, sabi niya, marunong, sabi niya, ang asawa at ang babae matalino at may magandang pamumukha, ngunit ang lalaki ay masungit at masama sa kanyang magawa ay siya'y supling ng sambahayan ni Caleb. So, sabi rito, but the man was harsh and evil in his dealings. Isang panahon, nagsugo si David ng kanyang mga kawal at sumaludo kay Nabal at sabi niya, bayaan mong dito muna kami at kung pwede mo kaming, sabi niya, kami ay mga kasama namin ang iyong mga shepherds doon sa lugar sa aming lugar at kapag sila'y naroon, iniingatan namin sila, binibigyan namin sila ng pagkain at hindi namin sila inaano. So ngayon sabi niya, baka pwedeng kung anong meron ka ay makisalo ng aking mga alipin sa iyo. Well, ang sagot ni Nabal ay sabi niya, una pala yung napakilala sila na sila ay mga kasamahan ni David. Ngunit sabi ni Nabal, sino si David? Hindi ko siya kilala. Wala akong pakialam sa kanya. At sabi niya, kung kayo ay naparito, bakit ko ibibigay sa inyo ang aking pagkain? Na ito'y para sa aking mga tauhan. Sabi niya, mayroong mga tao ngayon na humihiwalay na sa kanilang Panginoon at nagsasarili at gumagawa ng kung anong bagay. Sabi niya, hindi ko kayo bibigyan. Pero yun ay marahas na pangungusap sa mga kawal ni David. At nakaabot ang ganitong balita kay David. At nagpuyos ng galit si David. At sabi niya, maghanda kayo, paparoon tayo, isinama niya ang 400 na kanyang mga kawal. At sabi rito sa verse 13, David said to his men, each of you gird on his sword. So each man girded on his sword, and David also girded on his sword. And about 400 men went up behind David while 200 stayed with the baggage. At sabi niya, titiyakin ko sa inyo na di abuti ng umaga, uubusin ko lahat ng tao sa pamilya nila. Ngunit sabi rito ng sumunod na verse, so ang lalaking ito ay kanyang dinishonor ang mga taong ito. At ngunit sa kabilang bahagi, salamat na lamang merong asawa si Nabal na merong discernment. Na matalino, sabi rito. Merong isa na nakapagpahayag sa asawa ni Nabal at sabi sa kanya, dumating si David, pinakita niya ang senaryo. Kinuwento niyang nangyari at kinuwento niya kung anong ginawa ng kanya asawa. At sa laking panlulumo niya at takot ay kanyang ginawa ay inihanda niya ang kanyang mga alipin at sabi niya, tayo paroon. At nagsama ang asawa ni Nabal, si Abigail, ng kanyang mga tao at sumakay siya sa kanyang asno. At habang sila ay pumaparoon kasama yung mga present, may daladalang, sabi rito ng verse 18, Then Abigail hurried and took 200 loaves of bread and 2 jugs of wine, 5 sheep already prepared, 5 measures of roasted grain, and 100 clusters of raisin, and 200 cakes of figs, and loaded them on donkeys. So pinakita rito, siya, ang honor na hindi ibinigay ni Nabal, ay siya ang gustong magbigay. Nagbigay siya ng mga ganitong klaseng present. See? Nagbigay siya ng ganitong mga handog o alay
o offering para kay David at sa kanyang mga tauhan. So sabi ron, 200 loaves of bread, to jugs of wine, mga 5 tupa na kinatay na, at mga raisins, at ilang pang mga bagay na kanyang inihanda. At sa kanyang paglalakbay ay nakasalubong niya sa David's di kalayuan. At kanyang makita, sabi rito ni David, si David ay nagpupuyos ng galit. It came about as she was riding on her donkey, verse 20, and coming down by the hidden part of the mountain, and behold, David and his men were coming down toward her, so she met them. Now David had said, surely, verse 21, tingnan natin verse 21. Sabi niya, sinabi nga ni David, tunay na walang kabuluhang aking iniingatan ang lahat ng tinatangkilik ng taong iyon. Ibig sabihin, yung aking ginawang mabuti ay hindi niya sinuklian ng mabuting bagay. Walang kabuluhan, sabi niya, ang aking ginawang mabuti. Dahilan si David ay nagpupuyos na rin sa galit. Sabi niya, ano pat, hindi nawala ang anuman sa lahat na naukol sa kanya at kanyang iginanti sa akin ang masama sa mabuti. Hatulan nawa ng Diyos sa mga kaaway na David, at lalo na kung ako'y, sabi niya, mag-iwan ng labis sa lahat na naukol sa kanya sa pagbubukang liwayway kahit isang batang lalaki. Ganon siya kahanda na ubusin ang lahat ng mga tao. At sabi rito, so ganon ang nagbabantang tragedy o pangyayari na pwedeng maganap sa buhay ni Nabal at ang kanyang buong sambahayan. But ang lahat ng ito ay napihit din naman dahilan sa pag-honor ng isang babae. At nang siya ay lumula, nakasalubong niya si David, sabi rito, sa verse 23, at si Abigail ay nakita niya si David at nagmadaling bumaba ng kanyang donkey, and what? Sabi rin ng verse 23, at nagpatira pa sa harap ni David at yumukod sa lupa. She gave that honor to David. Bigay niya ang kanyang ganitong klase ng respeto. She fell at his feet and said, on me alone, my Lord, sa akin na lamang, Panginoon, ibigay mo ang blame na ito. And please, let your maidservant speak to you. Biyahan mo siya ay mangusap sa iyo ng mga salita. Sa verse 25, sabi niya, sinasamo ko sa iyo ng aking Panginoon ay huwag makitungo sa lalaking ito na hamak sa makatibigay kay Nabal, sapagkat kung ano ang kanyang pangalan ay gayon siya. Nabal ang kanyang pangalan at kamangmangan ay sumasa kanya. Ngunit akong iyong lingkod hindi nakakita sa mga bataan ng aking Panginoon na iyong sinugo. At ngayon nga, Panginoon ko, buhay ang Panginoon at buhay ang iyong kaluluwa. Yamang ikaw ay pinigil ng Panginoon na magbubo ng dugo sa paghihiganti mo sa iyong sariling kamay, kaya nga ang iyong mga kaaway at yaong mga umuusig sa kasamaan ng kasamaan sa aking Panginoon ay magiging gaya ni Nabal. At ngayon, itong kaloob na dinala ng iyong lingkod sa akin, Panginoon, ay maibigay sa mga bataan na sumusunod sa aking Panginoon. At isinasamo ko sa iyo na iyong ipatawad ang pagsalangsang ng iyong lingkod, sapagkat tunay na gagawin ng Panginoon ng aking Panginoon ng isang sambahayan na tiwasay, sapagkat binabaka ng aking Panginoon ang mga pagpabaka ng Panginoon, at ang kasamaan ay hindi masusumpungan sa iyo sa lahat ng araw. Na pinapakita niya yung pagkilala niya kay David, that sa David ay nakikipagbaka ng battle
of the Lord. Because sabi niya, because my Lord is fighting the battles of the Lord. Kilala niya kung sino si David. Siya ay nakikipagbaka sa pagbabaka para sa Panginoon. At ang anumang masama ay hindi mangyayari sa iyo. At sabi niya, kung sino man ang babangon sa iyo, verse 29, at bagaman bumangon ang siyang lalaki upang habulin ka, ay usigin ang iyong kaluluwa, gayon may ang kaluluwa ng aking Panginoon ay matatali sa talian ng buhay na kasama ng Panginoon mong Diyos. Ibig sabihin, walang anumang bagay na masamang mangyayari kay David. Ganun niya kinilala si David. Na sino man ang magbanta ng anuman sa kanya ay hindi siya dahilan hawak siya ng kamay ng Panginoon. Thus, he honor David. Ngunit ang iyong kaaway ay magiging kagaya. Malalagay sila sa sling at sila ay tatapon. Sabi rito, at ang mga kaluluwa ng iyong mga kaaway ay pahihilagpusin niya na parang mula sa gitna ng isang paghilagpos, kagaya ng sling. Now, sabi niya, should anyone rise up to pursue you, where I'm reading verse 30. Then verse 30 sabi niya, at mangyayari pagka nagawa na ng Panginoon sa aking Panginoon ang ayon sa lahat ng minabuti ng kanyang sinalita tungkol sa iyo at kanyang maihalal ka na prinsipe sa Israel. Tingnan niyo yung discernment ni Abigail. Ang pagtingin niya kay David, siya talaga ang susunod na hari ng Israel. Ganun niya in-honor si David. Na siya ang susunod. Look at this kind of discernment na meron ang babaeng ito. Yan ang dahilan bakit ko sinasabi, mga kapatid, ang pagpinag-usapan ng honor, napakahalaga sa isang tao yung pag-discern. Dahil lang kapag hindi mo na-discern ang isang tao, itatrato mo siya na kagaya ng ordinaryo. At itatrato mo siya na tila maliit. Pero kung ikaw ay nakakakilala kung sino siya at ano ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay, itatrato mo siya ayon sa nararapat na pagtrato sa kanya. You will give honor para sa kanya. At patapos sabihin ito ni Abigail, asawa ni Nabal sa kanya. At sabi rito, at dinagdag pa ni Abigail na sabi niya, wag nawa maging bahid sa iyong kamay kung ikaw ay papatay ng mga tao na walang laban. Yun yung sinabi ng verse 31. This will not cause grief or a troubled heart to my Lord, but by having shed blood without cause, and by my Lord having avenged himself. When the Lord deals well with my Lord, then remember your maid servant. Sa panahon na ikaw ay gawing hari ng Panginoon o prinsipe ng Israel, sana ang mga bagay na ito, ikaw ay pinigil ng Panginoon upang hindi ka magkaroon ng anumang yung parang sumbat sa kanyang budhi na ginawa niya ang ganitong bagay. So dahilan siya ay pinigilan ng Panginoon sa ganitong kalalagayan. Then David said to Abigail, Blessed be the Lord God of Israel who sent you this day to meet me. Sabi niya, purihin ang Panginoon na sinugo ka. And blessed be your discernment. Sabi ng verse 33. Verse 33 sabi rito, purihin nawa ang iyong kabaitan. Sa Tagalog ay kabaitan, pero sa NASB version, sabi rito, and blessed be your discernment, and blessed be you who kept me this day from bloodshed and from avenging myself by my own hand. Sabi niya,
purihin ang Diyos sa discernment na nariyan sa iyong puso. Napakahalaga ng discernment, mga kapatid. Pagtingin sa sino man na ating nakikilala at kung ano siya at makita natin ang layunan ng Diyos sa Kanya, then ibigay natin ang honor na dapat ay para sa Kanya. So, tinanggap ni David ang lahat ng present niya at naglubag ang kanyang loob, nahupa ang kanyang galit. At pinuri niya ang Panginoon dahilan pinigilan siya ng Panginoon na magbubo ng napakaraming dugo. At, anong ginawa dahilan sa discernment ni Abigail at dahilan sa honor na kanyang binigay kay David, napigilan ang isang trahedya na pwedeng mangyari sa kanyang buong sambayan. Nakikita niyo ba, mga kapatid? Meron palang trahedya na nagbabanta sa kanyang pamilya, kahit sa kanyang sarili. Dahilan kung hindi siya humakbang ng ganitong klaseng pag-honor, marahil pati siya ay mamamatay. I hope you get the point, brothers and sisters. But because of this honor na kanyang ginawa, napigilan. At alam nyo, bumalik merong statement si Abigail this sa verse 31. Sabi niya, this will not cause grief or a troubled heart to my Lord, but by having shed blood without cause, and by my Lord having avenged himself. At sabi niya ron, when the Lord deals well with you, with my Lord, then remember your maidservant. Alalahanin mo, kapag ikaw ay inilagay na ng Panginoon sa iyong posisyon, huwag mong kalimutan ang iyong maliit na lingkod. Remember your maidservant. At pagkatapos noon, tinanggap ni David ang present ni Abigail at sila ay naghiwalay ng landas. Go up to your house in peace, wika ni David. Umuwi ka ng iyong tahanan sa kapayapaan. See, I have listened to you and granted your request. Si Abigail ay bumalik ng kanilang tahanan. Si Nabal ay naggawa siya ng isang malaking pistahan. Nang sabi sa verse 36, then Abigail came to Nabal, and behold, he was holding a feast in his house, like the feast of a king. Hindi alam ni Nabal yung ginawa niya ay ang kabayaran nito ay buhay niya at ng kanyang mga mahal sa buhay at sa buong sambayan. Nagpipiesta siya roon. Nagiinuman sila, nagpapakasaya siya. Dahilan hindi niya na-discern kung sino yung tao na lalaking lumalapit sa kanya. Yon ay lalaki ng Diyos na may plano ang Diyos para sa buhay ng taong ito. At ang ginawa, tingnan niyo yung respect na pinakita ni Abigail kahit man sa kanyang asawa. Hindi niya pagdating doon, hindi niya binungangaan. Ayan, ikaw kasi. Di mo ba alam na nagpapakasaya ka pa, nagiinuman kayo dyan? Di mo ba alam na pwede na tayong mamatay lahat? Well, but she held his peace. Nang siya'y dumating doon, nakita niya, nagkakasiya si Nabal, nagiinuman sila. And Nabal's heart was merry within him, for he was very drunk. So she did not tell him anything. And even ang kanyang husband, in-honor niya. Hindi niya hiniya sa ganung klaseng panahon ng kasiyahan.
Nagpigil siya ng kanyang sarili at inintay niya bukas. Naalala ko yun, mga kapatid. Tinanong ko, pinagalitan niya, hindi pa raw bukas na lang. At sabi niya, and she did not tell him anything at all until the morning light. But in the morning, when the wine has gone out of Nabal, his wife told him these things, and his heart died within him, so that he became as a stone. Na-stroke si Nabal. Naging kagaya siya ng bato na hindi niya maigalaw ang kanyang sarili. Nang mabilitaan niya ang ganitong bagay na resulta ng kanyang ginawang pag-dishonor. And about 10 days, after 10 days, the Lord struck Nabal and he died. Dishonor, brothers and sisters, is dangerous. I will always repeat this word. Dishonor is dangerous. Don't you ever, wag nating paglaruan ang dishonor. Give honor to whom honor is due. Bigay natin ang honor sa dapat pagbigyan ng honor. At pagkatapos ng mamatay, ang asawa niya na si Nabal, nabalitaan ni David ang pangyayari. Verse 39, David heard that Nabal was dead. He said, "Blessed be the Lord, who has pleaded the cause of my reproach from the hand of Nabal, and has kept back his servant from evil." Iningatan siya ng Panginoon. Ano sabi ng banal na kasulatan? Vengeance is mine. Kung merong nag-dishonor sa iyo, well, pag-ubaya mo ito sa Panginoon. And that's the life of David. That's the character of David. Merong isang lalaking si Abishai, if I'm not mistaken. Nang siya'y tumatakas dahilan si Absalom ay gustong nagkaroon ng parang kudita at gusto niya siyang ipatalisikin sa trono at umiyak, tumakas si David, nakasalubong siya ng isang Benjamite. You know, alam niyo, pag Benjamite, nasa panig ito ni Saul. At sabi niya, he cursed David. Sabi niya, dapat tama lang na nangyari ka. Inagaw ng iyong anak ang trono at ikaw ngayon ay pinaalis sa kaharian. Dapat lang mangyari sa iyo. Merong isa siyang kawal. Sabi niya, Panginoon, pahintulutan mong kumpugutin ang ulo ng asong ito. Dahilan siya inaalipos at nilalapastangan siya. Sabi niya, anong gagawin ko sa iyo? Pabayaan mo siya, inutusan siya ng Panginoon. At sabi niya, baka sakali na ang makita ng Panginoon ang pagdustang ito at maging balik na kabutihan para sa akin. Well, brothers and sisters, David, alam niya ang paraan ng dapat na pagkilala ng honor. Alam niya kung paano niya i-honor si Saul. At pagkatapos ito, nagpasalamat siya sa Panginoon at sabi niya, iniligtas ng Diyos ako mula sa kasamaan. At hindi niya pinahintulutan na ako ay madungisan ng aking kamay ng pagbububo ng dugo. At sabi niya, the Lord has also returned the evil doing of Nabal on his own head. Ibinalik ng Panginoon ang masamang bagay na kanyang ginawa sa kanyang ulo. Then David sent a proposal to Abigail to take her as his wife. When the servants of David came to Abigail at Carmel, they spoke to her saying, David has sent us to you to take you as his wife. Ano sabi ng verse 41? She arose and bowed with her face to the ground and said, Behold, your maidservant is a maid to wash the feet of my Lord's servant. Then Abigail quickly arose and rode on a donkey with her 5 maidens who attended her. And she followed the messengers of David and became his wife.
Mula sa ganitong kalalagayan, siya ay napunta sa kaharian. What an honor, brothers and sisters. Di natin alam kung ano ang nag-iintay sa sino mang magpapakita ng honor. Magbibigay ng honor. So, sa ganitong bagay mga kapatid, our time is running out. Ngunit, bayan nyo na ang ganitong bagay ay magsilbing hindi lamang, naniniwala ko ang mga salita ng Diyos hindi lamang moral lesson. Ito ay pagkatuto, pagkaalam, kapahayagan ang hatid ng salita ng Diyos sa atin. Pagkakilala sa principle ng Diyos. At, kung bakit may mga ilang mga talata na dapat nating gusto kong idagdag sa oras na ito. Alam niyo ba, ang Book of Psalms chapter 1 ay minsan hindi natin ito nakikita sa ganitong view. But I hope kung ilan sa inyo ay nakakita ng ganitong bagay. Patingnan natin ang Psalms 1, verse 1. Ang sabi rito ng Psalms 1, how blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers. Alam niyo ba yung mga scoffers? Yung mga, ano yan sabi ng Tagalog? Mga nanglilibak. Nanlilibak ay mga taong nagdi-despise, mga taong hinahamak ang kanilang mga kapwa. And I hope mga kapatid, ang mga mananampalataya sa panahon ng kanilang kwentuhan ay hindi sila hahamak ng kanilang kapwa. Dahilan ang sabi ng Panginoon, honor all men. Honor the king. Honor natin ang lahat. Dahilan, yung spirit of honor na gumagawa sa atin. And sometimes, may mga ilang mga sacrifices na pwede nating gawin. Pero sa kabila ng mga bagay na ito, ay merong blessing na inihanda ang Panginoon sa bawat isa. Hindi ko alam, pero ang ating Panginoon is a God of reward. Yan ay pinapakita ng banal na kasulatan. So anuman ang maging karanasan ng bawat isa atin, still, manatili sa atin ang spirit of honor. Manatili sa atin ang patuloy na pagbibigay ng mataas na value at hindi paghamak sa kanino man. Anumang klase ang tao. Yan ay pinakita ng banal na kasulatan. Ngunit, sa ganitong bagay, ito'y magiging daan ng isang pintuan na magbubukas para sa mga anak ng Diyos. Dahilan, anuman ang ating ginagawa sa tao, ay hindi lamang natin ito ginagawa sa Kanya, kundi ito ay pupunta sa kinauukulan. Babalik ang honor, pupunta ang honor na ito sa nararapat na ito'y para sa Diyos lamang. Naalala ninyo ang pangungusap ng ating Panginoon sa panahon ng pagbibigay ng reward. Hinati niya ang mga bansa sa kanan at sa kaliwa, na kagaya ng paghiwalay ng tupa at ng kambing sa kanyang harapan. Ang tupa ay sa kanan, ang kambing ay sa kaliwa. At kanyang sinabi sa mga nasa kanan, sabi niya, mapalad kayo, pumasok kayo sa kalawalatian ng Ama na inihanda bago pa itinatagan sa libutan.
Dahilan ako ay nagutom, ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw, ako'y inyong pinainom. Ako'y naging hubad, ako'y inyong dinamtan. Ako'y nagkasakit, ako'y inyong dinalaw. Ako ay may mga bagay siyang sinabi. At sabi ng mga nasa kanan niya, yung mga matuwid, kailan ka namin nakitang may sakit, hubad, nauuhaw, nagugutom, at may karamdaman na nasa bilangguan? At sumagot ang hari at sabi niya, anuman ang inyong gawin sa pinakamaliit na ito, ay ginawa niya ito sa akin. That's the honor na anuman na ating ginagawa. Meron pang isang verse na pinakita rito kung paanong pag-honor kahit man sa ilang mga tao. Proverbs chapter 17 verse 5. Pinakita rito ng verse 5 ng chapter 17 ng Proverbs. He who mocks the poor taunts his maker. Sa ibang version niyan, he who mocks the poor insult his maker. Whosoever makes fun of beggars insult their maker. Whoever laughs at someone else's trouble will be punished. Sa ibang version naman, he who rejoices in calamities will not go unpunished. Kapag may taong gumawa sa atin ng hindi mabuti, at pag nakikita natin sila na may mga kalamidad na dumarating sa kanila, huwag mong maging ugaling tumawa at sabihin, buti nga sa kanya. That's dishonor. So kung merong ganong mangyari din, makalumbay ka at idalangin sa Panginoon at maawa sa kanyang kalalagayan. But never na ikaw ay magalak sa panahon ng calamity ng sino man na nakikita mo na dumarating sila sa ganong kalalagayan. But that means, mga kapatid, you are giving honor to the Lord. Binibigay mo ang tamang hallelujah, pagbibigay ng respect sa ating Panginoon dahilan siya ang kinauuwian ng lahat ng mga bagay. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Mayroon pang ilang bagay na pwede nating pag-usapan about this kind of honor. Meron pang isang bagay, I hope na pupuntahan natin, na alam niyo ba na pwedeng ang pagde-dishonor ay may mga himala ng Diyos na makapigil because of dishonor. At yan ay pupuntahan natin sa mga susunod na panahon. But sa huling mga araw na ito, sa panahon ito, ay pinapakita natin, tinitingnan natin ang sinasabi ng Banal na Kasulatan na ating honor ang lahat ng tao. Purihin ng Diyos, palakpakan natin ating Panginoon sa oras nito, sa Kanyang kapurihan at ang biyaya sa kagandahang loob ng Panginoon. Tayo tumayo sa oras na ito. Praise God. Hallelujah. Mawit tayo ng isang awit. Awitin natin yung awit na because He lives, I can face tomorrow. Let's start from verse 1 o sa verse. Amen. Meron ba tayong natutunan, mga kapatid, sa mga salita ng Diyos? Ang ating Panginoon ay nagtuturo sa atin at maging guide natin para sa taong ito, ang pag-honor sa Diyos at pag-honor sa mga tao. Let's sing this song.
Kung nais natin ang isang buhay na payapa sa lahat ng araw ng ating buhay, let's learn this spirit of honor. Let's do this principle, the principle and the law of honor. Meron isang verse na sinabi ni Apostle Pablo. Sabi niya, brethren, if anyone is caught in any trespass, you who are spiritual, restore such one in a spirit of gentleness. It's one looking to yourself so that you too will not be tempted. Kapag mayroong isang mananampalataya na bumagsak dahilan sa kasalanan, huwag tayong mangusap ng anumang bagay laban sa kanila. Huwag tayong mangusap ng anumang bagay. Bagkus, kung meron tayong magagawa, let's restore him, such one in a spirit of gentleness. Dahilan ikaw ay tinitingnan mo rin ang iyong sarili. Dahilan tinitingnan mo ang iyong sarili, baka dumating din naman ang panahon, ikaw ay mahulog sa isang kalalagayan. Sa ganitong paraan ay iyong pinapakilala ang pag-honor sa kanino man. Kailanman mga kapatid, alam ng Diyos, alam ng ating Panginoon kung anong gagawin ni Judas. Pero kailanman hindi siya nangusap ng anumang harsh word laban kay Judas. Ngunit sa ganitong paraan, I hope, kagaya ng ating napakinggan kanina, sinong nakakaalam ng mga dating mayayamang ito, lahat ng kanilang pinandar, it turns to ashes. And it is because somewhere along the way ng kanilang buhay, maybe they curse God. They despise God. They despise someone. They despise persons. At ito ngayon ang kanilang kalalagayan. Upang ipakita ng mga bagay sa mundong ito ay hindi permanente. Lahat ng bagay ay pwedeng magbago. At pwedeng ang isang buhay ng isang tao, pero si Pablo ay kanyang natutunan ng isang bagay. Ano man ang aking maging karanasan, mabuging busog man ako, o meron akong kasaganaan, ako'y may nasa pangailangan at nasa kasalatan, natutunan ko ang isang bagay, ang kilalanin ng Panginoon na dahilan siya ang nagsusupply ng lahat ng aking pangailangan. At magagawa ko ang lahat ng bagay dahilan sa Kanya na nagbibigay ng kalakasan sa akin. Praise God. Tayo dumulog sa panalangin sa oras na ito. Amang Diyos, aming patuloy na iniyuko ang aming maulo sa iyong harapan. At Lord God, Ikaw ang nakakaalam ng aming mga buhay, Panginoon. At maring may mga panahon sa aming buhay ay meron kaming na-despise na tao, na hamak, Panginoon, namutawi sa aming mga bibig na salita upang hamakin ng sino man. And especially kapag ang isa ay nakikitaan ng hindi mainam na mga katangian, Panginoon. But Lord God, hallelujah, Ikaw ay mapagbiyaya. Sa oras na ito, Panginoon, aming dinadala ang aming mga puso, Lord, sa iyong harapan. Naalala namin ang isang panahon na ang mga alagad ay nang makita nila na hindi ka tinanggap sa lugar ng Samaria, ay sinabi ni Juan at ni Santiago, Panginoon, bayaan mong magpababa kami ng apoy galing sa langit at tupukin ang mga taong ito. At sabi ng Panginoon, oo, magagawa niyo yan, bakit ang hindi? Kaya niyo magpababa ng apoy galing sa sangkalangitan, ngunit ang tanong, anong klaseng espiritu meron kayo sa oras na ito? O Panginoon Diyos, hallelujah, sometimes Lord, hallelujah, merong ganitong klaseng spirit of dishonor na gumagawa sa aming buhay, but sa oras na ito, Lord God, ay aming kino-confess sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, and we renounce this kind of spirit of dishonor, Lord.
And we accept the spirit of honor na ito ay bunga, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Ito, Lord God, ay gawa ng katangian ng Holy Spirit na aming tinanggap sa aming buhay. Dahilan, ang bugtong na anak ng aming Panginoon, ang Espiritu na naroon sa Kanya ay siyang Espiritu na narito sa bawat isa sa amin. At ang Espiritong yan, ikaw sa panahon ng iyong pagkabayubay sa krus, ikaw ay sumigaw, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. And the same Spirit, Lord, ay naroon sa puso ng isang lalaki, si Stephen. At kanyang sinabi, hallelujah, patawad mo sa kanila ang bagay na kanilang ginawa. Lord God, I pray, Lord Jesus, hallelujah, sa bawat isa sa amin, may the spirit of honor, Lord God, ay mag-rest sa buhay ng iyong mga anak sa oras na ito. At masumpungan, Panginoon, ang kamay ng bawat isa na hindi nagbububo ng dugo ng sino man sa pamamagitan, hallelujah, ng pag-dishonor sa sino mang tao, Panginoon. O Lord God, maraming salamat at ikaw ang Diyos na nagtuturo sa bawat isa sa amin. Nag-aakay ka sa amin, Panginoon, dahil nais mong pagpalain ang bawat isa. Nais mong itaas ang bawat isa. Nais mo kaming i-elevate pa, Panginoon, dalhin sa mas mataas na bahagi ng aming paglilingkod sa buhay na ito. O Lord Jesus, hallelujah. Lord, dinadalangin ko ang maliit na paksang ito, Panginoon. Hallelujah. Itimo mo sa puso ng bawat isa, Panginoon. At maging, hallelujah, maging practices, Lord, ng bawat isa amin. And never in our life, Lord God, hallelujah, na aming i-dishonor ang sino man, Panginoon, kundi, Lord God, hallelujah, may the Spirit of Christ rest upon us, Lord, hallelujah. At kami ay maging isang taong blessed, Lord, maging isang taong pinagpala, Panginoon, na hindi tumatayo sa daan ng makasalanan, hindi nakikinig sa payo ng masama, na hindi rin umuupo sa mga upuan ng mga manglilibak, ng mga scoffers, ng mga despisers of a person. Hallelujah. Kundi kami, hallelujah, ang aming pinaglulumagakan ay ang iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Sa uling mga araw nito at ang aming kagalakan ay magbulay-bulay sa iyong mga salita, Panginoon, araw at gabi, at kami ay magiging katulad sa isang punong kahoy na nakatanim sa siping ng agos ng tubig, ng kanyang bunga ay namumunga sa kanyang kapanahunan, at anuman ang kanyang gagawin ng kanyang kamay ay pagpapalain, Panginoon Diyos. O Lord God, purihin ka, Panginoon. May this kind of blessing, Lord, rest upon your servants, O God. Hallelujah, na gumagawa ng iyong sakdal na kalooban. Sumaiyo ang kapurihan, karangalan, pagdakila at pagluwalhati, papuri at pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen and amen. Praise God. Palakpakan natin ating Panginoon. Purihin ang Diyos, purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Praise God.